Na nakita ko si Rigor, hinahabol ang kanyang mga babae. Gusto yatang tumurbo. Eto nga si Flamara, napapasok na lang sa kanyang bahay. Etong si Mitena naman nasa itaas, nakahanap ng safe na pwesto. At tumahuli ko nga si Rigor, nahiya yata pumasok sa hides. Maloloka nga ako kay Rigor, buntis na pala ang kanyang dalawang asawa, pero hinahabol pa din niya. Dagdagan ko kaya ang kanyang mga babae. So bali ihiwalay ko nga yung dalawang buntis na asawa ni Rigor dahil baka makunan kakahabol ni Rigor. Eto nga ang inuna ko, si Flamara. At i-check natin kung ano bang kalagayan ng kanyang mga itlog. Okay naman ang kulay, mukhang walang bugok, kaya lang parang nakukontian ako. Agad ko nga ding binalik dahil baka ma-stress si Flamara. Kaso ayan, bigla siyang lumabas. Huwag mong sabihin na namimiss mo na agad si Rigor. Uy! Ang next ko naman nga kinuha etong si Mitena. Si Mitena nabuti na lang nabuntis na. Ang tagal nga nitong walang bembang, kulang 1 taon yata. 8 months kasi silang naging LDR ni Rigor. So i-check nga natin kung anong itsura ng itlog niya. So sa mga itlog niya, meron ako nakikitang 3 bugok. Yung nakikita nyong malaki na yon na kulay white, yun ay bugok at malalaglag yun. Binalik ko nga din agad dahil baka mabugok pa lahat. Parang di na magandang tsumorba si Rigor natin. Hindi kasi ako satisfied sa mga nakita kong itlog, or baka dahil lagi niya lang hinahabol tong mga sangre natin. Crayfish pala. Si Mitena nga pala hindi na bumalik sa kanyang dating kulay. Maputla pa din hanggang ngayon. Parang kailangan ng salina ng dugo yan. Dito naman nga tayo kay Punggay na asawa ni Miguelito. Etong si Miguelito, yami na ulit ang sipit. Mukhang ang buntis si Punggay, kaya eto, i-check natin. Tignan natin kung gaano kadami ang itlog. So si Punggay nga pala ay maliit lang. Ayan o, ang luwang niya pa dito sa distress na pipe. Oh, ang ganda ng itlog mo. Ang dami ngang itlog na dala ni Punggay. Ibinuhos yata lahat ni Miguelito yung kanyang lakas. Punong-puno nga ng mga itlog yung tiyan ni Punggay. Wala ding mga bugok. Pagka-check ko nga, binitawan ko na din agad. At eto yung hides ng mga buntis. Para kung sakaling makalimutan kong pagpag. Ayan, may tataguan na yung mga craylings dito. Ayun lang, sana'y umabot kayo hanggang dito. Hapon nga, hiniwalay ko ng lagayan si Punggay dahil siya ay nagdadalang crayfish na. Tapos pagka-check ko ngayong umaga, nagtataka ko bakit parang hindi naman nagalaw ang kanyang pagkain kagabi. Diet yarn. Tinignan ko nga bakit yung hides niya ay walang antenang nakalabas. Ayun pala, nawawala ang Punggay natin. Nakipagtanan yata sa palaka. Charot. Niisip ko nga baka kinuha ng pusang tumatambay sa amin. Napagbintangan pa nga ang pusa. Pero nakita ko nga tong host dito nakasawsaw sa tubig. Mukhang di ko din natakpan ng maayos kagabi nung nagpakain ako. Kaya eto, lumabas ako ng bahay baka sakaling nasa paligid pa. Tinitignan ko bawat tubig na madadaanan ko dahil dyan lang siya pwedeng pumunta. Tinignan ko din tong irrigation canal namin. Buti na lang wala pang mga tubig, damo pa lang. Yung mga bukid naman wala pang tubig. Medyo dry pa din sa amin kahit umulan yata kagabi. So eto nga yung labas ng terrace namin. Check ko dito baka nasa ilalim lang ng paso. Pero kung kagabi siya nakatakas, sure ako maghahanap siya ng tubig. Kala ko nga nakasabit siya pero pinagbalatan pala to noong ibang crayfish. Mukhang kagabi nga siya nakatakas kasi wala dito sa ilalim ng mga paso. Kaya malamang talaga nasa mga tubig siya. Medyo swerte pa si Punggay dahil umulan kagabi. Kung di umulan, matutuyo na lang talaga siya. Dry na dry pa naman sa amin pag di umuulan. So nandito lang pala siya sa may gilid. Nakababad pero mukhang tsugi na. Ay, gumagalaw pa. Buhay pa? Hindi na. May dumadaan kasi mga sasakyan dito sa gilid namin. Mukhang nasagasaan siya. Hindi din kasi siya mapapansin kung nakalubog siya sa tubig. At isa pa, kulay brown din kasi tubig. Sa totoo nga lang, nalulungkot ako. Dinadaan ko na lang sa tawa. Ay naku Punggay, ba't ba kasi tumakas-takas ka? Paano na ang iyong love team